Now, mauna po tayo dito sa COVID-19 dahil nagpalabas na ng utos ng mga na-identify na positive sa COVID-19 upang sila ay madala sa ating mga quarantine facilities at mabawasan po yung panganib na makakahawa sila sa sarili ng pamilya at sa mga tao na they encounter in their everyday lives. No? Kasi po, nakikita natin na hanggang ngayon ay wala pa rin sa isip ng marami sa atin yung tinatawag na safety protocols na yung panawagan ng gobyerno na magtulungan tayo upang mapigilan po yung pagkalat ng COVID-19 dahil kung hindi po tayo magsusunod sa mga safety protocols, sa quarantine protocols, katulad po ng wearing of face mask pag tayo po ay lumalabas, no? Yung frequent washing of hands, no? Para po na masiguro na pag baka may nagalaw tayo diyan na meron pong natitirang virus ay hindi po yan didikit sa ating kamay at baka po managay natin yung kamay natin sa ating ilong o sa bibig natin at doon po nag-uumpisa ang pagkahawaan. So, may reaksyon, no? May reaksyon si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa sinabi ng ating gobyerno, lalo na po mula kay DILG Secretary Eduardo Año, na kung kinakailangan papasukin ng ating mga kapulisan ang mga bahay na mga identified na mga mild and asymptomatic COVID patients na kinakailangan na ilipat sila sa mga isolation facilities para po maiwasan na magkahawa sila sa mismo nilang mga kapamilya at sa pumahayag si Senate Minority Leader Drilon na sabi niya isa daw itong paglabag sa mga karapatan ng mga Pilipino. It's a human rights violation at sinabi niya na dapat ipasiguro ng ating gobyerno, ng ating mga alagad ng batas na kung wala silang warrant, no, search warrant o warrant of arrest na hinahawakan ay hindi nila pwede na pasukin ang kanilang mga bahay at pilit silang dadalhin sa mga people's rights. No warrant, no entry. Pero ito pong pahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ay kinontra, no? Nagbigay po kasi ng pahayag ang presidente ng Integrated Bar of the Philippines sa isang interview kaninang umaga sa GMA7 sa programa po ni Arnold Clavio. Si Attorney Domingo Cayosa, ang sabi niya, hindi po yan paglabag sa mga karapatang pangtao. This is not going to violate our human rights, especially yung protection po na binibigay ng ating saligang batas, yung tinatawag na sanctity, no, ng ating pong mga bahay. Na hindi po basta-basta na papasukin lang ng ating mga alagad ng batas ang ating mga bahay. Meron po tayong protection under the Constitution. Subalit, at dito po mukhang nakakalimutan na ni Senator Franklin Drilon ang kanyang law. Si Senator Drilon, number 3 sa bar exams ito. Matalino ito pagdating sa batas. Subalit, pag ang batas ay papabor kung ano ang totoong ibig sabihin ng ating mga batas. And he is always quick to criticize the government at sasabihin na mali ito, mali yan, hindi pwede ito. Pero iba po ang panindigan ni Attorney Domingo Cayosa. President po siya ng Integrated Bar of the Philippines. Ang sabi niya, binibigyan ng kapangyarihan ang gobyerno na gagawin precisely that, kilala ng mga mild cases o asymptomatic na mga pasyente sa COVID-19 kung kinakailangan papasukin sila ng mga alagad ng batas, lalo na po ng Philippine National Police. Ano po ang prinsipyo na involved dito?
The principle is the welfare of the majority prevails over the rights of a few. Kung iilan lang po kayo dyan at kayo po ay you pose a threat to public safety and public health, ay meron pong binibigay at ilagay sa isang isolation center, meron pong kapangyarihan ang ating mga pulis. Kaya, siyempre naman, alam naman natin na yung ating mga authorities, no? Ang ating local government units, ang mga health authorities natin, kung maaari lang na gagawin ito sa isang peaceful dialogue, no? Yung pakiusap lang, no? Idaan ito sa mabuting pakiusap sa may bahay, na kung maaari po, alam po namin na meron pong mild case or positive dito, asymptomatic, yung hindi nagpapakita ng mga simptoma, no? Dito po sa bahay nito, kung maaari po, sumama na lang po kayo doon sa isolation centers. Nilinaw naman ng health department at mga local government officials na kung yung tinitirhan ng mga pasyente na ito ay sapat naman yung lugar, na yung mga positive ay merong sariling kwarto, may sariling banyo, na hindi naman sila exposed o hindi na-expose sa kanila yung mga kasama sa bahay. Yung merong sapat na distansya, maaari silang doon na sila manatili. No? They can bigyan sila ng mga gamot, no, na kailangan at medical attention, bibisitahin sila upang masiguro lang na sinusunod yung lahat ng mga protocols. Pero alam naman po natin na marami po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga mahihirap, marami po sa kanila ay nakatira sa mga maliliit na bahay, kung saan napakalapit, wala pong sapat na kalayuan sa bawat isa. Dahil maliit yung bahay, kung minsan isang kwarto lang, ay hindi mapalagi kahit sa pagtulog, magkatabi, no? Siksikan sa loob ng isang kwarto ang tulugan. Kaya talagang very high risk, no? Very high risk po para sa infection, no? The spread of the infection. So, ito yung ng mga dilawan ngayon. Yung patuloy nila na pagpakalat ng mga maling balita, maling information. Para lang po na ikalat yung takot, itanim sa isip ng tao na nawala na daw yung tinatawag na writ of habeas corpus. At maaari nang gawin ng gobyerno natin yung warrantless arrest, na kahit sino ay pwede lang damputin ng ating gobyerno in the guise na gagamitin lang ang COVID-19 bilang dahilan para po na sila ay hulihin, no, at ilagay sa custody ng ating gobyerno. So ito po ay black propaganda. Sadya nilang ipinapakalat ang mga ganitong balita para yung taong bayan ay matatakot. Dahil nilalagay nila sa isip ng taong bayan na si Pangulong Duterte ay may balak na mag-declare ng martial law at mangyari muli ang nangyari sa Pilipinas noong 1972 when the Philippines was placed under martial law by then President, the late Ferdinand Edwin Marcos. So yun po, paulit-ulit. No? Paulit-ulit nila na binabanggit ito ng mga salita. No? Sinasabi ito sa media at makikita naman natin na yung mainstream media, no, ay mabuti na lang at nawala na sa ere ang ABS-CBN na sa digital, sa online platform na sila, pero wala na sila sa free TV, wala na yung Sky Cable, no, at limited na lang ang kanilang operation. Nasa Facebook sila, nasa YouTube sila, at iba pa mga platform. So, na-minimize, no, yung kanilang pakipagtulong upang ipakalat ang black propaganda, ang mga maling information. So, ito si Senator Drilon, makikita natin na talagang hindi nagpapahinga. He is never sa pag-isip ng Duterte. And always, pabalik-balik po yan, ang kanilang binabanggit at sinasabi sa taong bayan, ay magkakamartial law.
gagawin ni President Duterte na authoritarian muli ang ating lipunan at mawawala ang ating mga karapatang pangtao. Sinasabi nila yung mga warrantless arrest, no? Ang mga warrantless arrest na nangyari noong Marcelo ay bago dyan. Pero sa nakikita ko, sa karamihan ng mga Pilipino ngayon, ay wala yan. Binabali, wala yan. Lalo na po at wala na yung ABS-CBN, so yung basura na reporting, no, sa media ay nabawasan na. Meron pang nasitira, nandiyan pang Rappler, nandiyan pa yung Philippine Daily Inquirer, pero hindi na kasing powerful, no? Hindi na gaano kalapad, no, ang pagtapon nito ng mga maling balita. Limited na lang sila, no? At karamihan na maaari nilang maabot ay nakakaalam na ng mga Pilipino. Ito pong kagandahan sa mga nangyayari ngayon, no? With a strong president like President Rodrigo Roa Duterte, and with a strong social media presence sa mga katulad ninyo, no, na talagang sinusundan ninyo ang mga pangyayari at tumutulong din kayo sa paliwanag, no, sa ating mga kababayan kung anong katotohanan with your comments here, no, with your comments here on on the chat, live chat, no. Siyempre marami po diyan sa atin na nanonood lang, hindi man nakikipagbahagi, no, sa usapan, pero binabasa rin, no, habang nanonood at nakikinig sa akin ay binabasa rin, no, ang mga comments, no, sa ating live chat. So ganun po, no, black propaganda, wrong information, fake news, sila po ngayon ang talagang tumutulak nito. Isinsugod nila ito at papaniwalain ang taong bayan. They want the people